Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banalapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagkapala kami na mapuspos. Kaya tihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali pinalit. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. May nakatira noon sa Babylonia na isang lalaking nagngangalang Joaquin. Ang asawa niya ay isang babaeng bukod sa napakaganda ay may banal na takot sa Diyos. Susana ang pangalan nito, anak ni Hilkias. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang ayon sa kautusan ni Moises. Napakayaman ni Joaquin at ang bahay niya ay ligid ng malawak at magandang hardin. Karaniwan dooy nagpupulong ang mga Hudyo sapagkat iginagalang siya ng lahat. Iyon ang naging tanggapan ng dalawang hukom ng bayan at doon nagpupunta ang mga taong may usapin. Ng taong iyon, nahalal sa hukom ang dalawang matanda at ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa kanila. Lumabas sa Babylonia ang kasamaan sa katauhan ng dalawang matanda na naglilingkod sa bayan bilang mga hukom. Nakagawian ni Susana ang mamasyal sa hardin ng kanyang asawa pagkaalis ng mga tao upang mananghalian. Araw-araw, siya ay nakikita ng dalawang hukom sa kanyang pamamasyal sa hardin. Nagkaroon siya ng masamang hangarin sa babae sa kanilang pagkahibang kay Susana. Tinalikuran nila ang pananalangin at kinalimutan ang kanilang katungkulan sa bayan. At dumating ang pagkakataon, gaya ng ng dati, si Susana ay pumasok sa hardin na dalawang abay lamang ang kasama. Napakaalinsangan noon, kaya't naisipan niyang maligo. Nang wala ng iba pang nasa hardin, kundi ang nagkukubling dalawang hukom na nanunubok sa kanya. Sinabi ni Susana sa dalawang abay, dalhan ninyo ako ng pabango at langis ng olibo. Pagkatapos ay isara ninyo ang pinto para makapaligo ako. Pagkaalis ng mga abay, mabilis na lumapit kay Susana ang dalawang hukom. Sarado ang mga pinto at walang makakakita sa atin, sabi nila kay Susana. Sabik na sabik kami sa iyo, kaya't pagbigyan mo na ang aming kahilingan. Pag tumanggi ka,
palalabasin naming nahuli ka namin na nakikipagtalik sa isang binata, kaya mo pinaalis ang iyong mga abay. Litong-lito si Susana at napataghoy siya. Wala akong lusutan. Kung papayag ako sa inyo, ang parusay kamatayan. Pag tumanggi naman ako, maghihiganti kayo sa akin. Ngunit, yari na ang pasiya ko. Hindi ako makapapayag sa inyong hinihingi. Mamatamisin ko pang lasapin ang tindi ng inyong paghihiganti kaysa magkasala ako laban sa Diyos. Pagkasabi niyon ay malakas na nagsisigaw si Susana, ngunit sinabayan siya ng dalawang lalaki. Ang isa'y tumakbo sa pinto at binuksan ito. Narinig sa kabahayan ang ingay sa hardin, kaya't nagmamadaling pumasok ang mga utusan sa pinto ng tagiliran para alamin kung ano ang nangyari roon. Sinabi ng dalawang hukom ang kanilang paratang kay Susana at nabigla sa narinig ang mga katulong. Hindi pa sila nakarinig ng gayong paratang laban kay Susana, kundi ngayon lang. Kinabukasan, nang magkatipon na sa bahay ni Joaquim ang mga tao, dumating ang dalawang hukom. Handa na silang hatulan ng kamatayan si Susana sa harapan ng lahat. Ay ipinag-utos nilang tawagin si Susana, ang anak ni Hilkias at kabiyak ni Joaquim. Dumating ang babae, kasama ang kanyang mga magulang, mga anak at lahat ng kamag-anak. Habag na habag namang nag-iiyakan ang pamilya ni Susana, 10 ng mga taong naroroon. Tumayo ang dalawang hukom. Ipinatong sa ulo ni Susana ang mga kamay nila at ipinahayag ang kanilang mga paratang laban kay Susana. Napatingala na lamang sa langit ang lumuluhang si Susana at sa kaibuturan ng kanyang puso'y nanalig siya sa Panginoon. Ang sabi ng mga hukom, naglalakad kami sa hardin nang pumasok ang babaeng ito kasama ang kanyang dalawang abay. Isinara niya ang malaking pinto ng hardin, saka pinaalis ang mga abay. Di nagtagal, lumabas sa pinagkukublihan ang isang binata at silang dalawa'y nagtalik. Naroon kami sa isang sulok ng hardin. Pagkakita namin sa kanilang ginagawang kasamaan, lumapit kami. Bagamat nakita namin ang lahat, di namin napigilan ang lalaki. Higit na malakas siya sa amin. Kaya't madali niyang nabuksan ang pinto at tumakas. Itong babae ang pinigilan namin at tinanong, subalit ayaw niyang ipagtapat kung sino ang lalaking iyon na katalik niya. Nanunumpa ang aming ipinahayag ay pawang katotohanan. Subalit, kinikilala silang matatanda ng bayan at mga hukom pa. Pinaniwalaan ng mga tao ang kanilang salaysay at nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginawa kailanman ang pinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya. Isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo sa babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata?
lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Sa mga Israelita, hangal ba kayo at hinahatulan ninyo ang babaeng ito na di muna sinisiyasat at maingat na sinaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Naagdudumaling bumalik ang mga tao, sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, Matandang walang pinagkatandaan, nilalantad ko na ng maraming kasalanan ang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Hindi ba't sinabi ng Diyos, huwag niyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik nang matutop ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, sapagkat ibinibigay ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ko sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipi ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit, naririto ang isang babae ng Huda na hindi natatakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan? At sumagot ang matanda, sa ilalim ng isang punong putol. Gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas sa kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulan ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat nililigtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom, matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay ayon sa kautusan ni Moises na nagparatang ng di totoo at siya ay lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan,
Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoong ko'y kapiling. Naroroon naroroon ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanyang lahat, kahit umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanyang ng mga eskrib at mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng tinahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Itinanong nila ito upang subukin siya na may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus kahit sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya? At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at wag nang magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hindi ba kayo inantok sa ating unang pagbasa? Ang haba, no? Well, sa parehong pagbasa po natin, makikita natin dito, dalawang babae ang inakusahan. Sa ating unang pagbasa, si Susana ay inakusahan. Samantala sa ating ebanghelyo ay isang babaeng nahuling
nakikiapid. Magtataka ka, napaka-husay naman ng mga sibat pariseo. Paano kaya nila nahuli? Sinundan kaya nila? Sinilip, binusohan, at nung akmanang nandoon ay biglang huli ka. Di ba? Paano nila nahuling nakikiapid dito? Para bagang planado na nila ang lahat na eto, babaeng ito. Sundan natin. Malamang ito ay merong kalaguyo. At kapag magkasama sila ng kanilang kalaguyo ay bigla na lamang tayong lalabas at sasabihin na huli ka. Ikaw ay nakikiapid. Pero titignan natin mga kapatid, sa parehong pagbasa, yung isa ay mali ang pag-aakusa. Susana was falsely accused. Samantala sa Ebanghelyo, nahuli daw sa pakikiapid. Hindi natin alam kung talagang totoong nahuli nila sa pakikiapid yung babae. Alam niyo mga Escriba at Pariseo, lahat ay gagawin. Masira lamang ang reputasyon ng ating Panginoon. Pero sa dalawang pagkakataong ito, makikita natin na sila iniligtas. Unay si Daniel, iniligtas si Susana. At paano yon? Kasi ngayon, dalawang hukom. Sabi nga niya, kayong dalawang matandang walang pinagkatandaan. In short, DOM. Ano yung DOM? Dirty old man. Maganda yung naging pamamaraan ni David para mahuli kung totoong sinasabi nung dalawa. Siguro minsan ganyan din gawin ninyo kapag mayroong mga nag-aakusa na pinaghiwalay niya at tinanong, simple naman tanong, saang puno nakita? Doon parehong nahuli, magkaiba ang kanilang sagot. At dito napatunayan na mali ang kanilang akusasyon laban kay Susana. Napakabigat po ng parusa sa mga ganong kasalanan. Ito yung natunghay natin sa ating Ebanghelyo na dapat sila'y batuhin hanggang sila ay mamatay. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, naligtas ni Daniel si Susana. Samantala sa Ebanghelyo, wala namang pakialam yung mga Escriba at Pariseo doon sa nakiapid. Bakit? Kasi ang totoong pakay nila ay ang ating Panginoon. Ang totoong pakay nila ay ang ating Panginoon. Kung anong magiging husga niya dito sa babaeng na huling nakikiapid. Kasi nga, ayon sa batas si Moises, kapag ang sa babae na huli nakiapid, ang parusa sa kanya ay batuhin hanggang sa siya ay mamatay. Kung papayagan ito ni Jesus, ano sasabihin sa akin ng mga tao? Wala rin pala siyang pinagkaiba sa iba. Kung sasabihin naman niya na huwag, ano sasabihin naman ng mga Escriba at Pariseo? Sinusuway niya ang utos ni Moises. Kaya ang totoong pakay ng mga Escriba at Pariseo ay ang Panginoon. Wala silang pakialam doon sa babaeng nakiapid. Dahil ang totoong pakay nila ay mahuli ang Panginoon sa kanyang mga sasabihin. Kaya napakaganda rin nung sagot sa kanila ng Panginoon. Kung sinong walang kasalanan sa inyo, siyang unang bumato. Meron pong kwento diyan. Nung sinabi daw ni Jesus, kung sinong walang kasalanan siyang unang bumato, maya-maya merong bumato. Sa pool yung babae, duguan sa kanyang ulo. Tapos nagtaka ang Panginoon, sino kaya ang bumato? Tapos mula doon sa napakaraming tao, biglang lumabas. Alam niyo kung sino? Alam niyo kung sino? Ang mahal na Birheng Maria. Tapos sabi na lang ng Panginoon, Nay, meron ako tinuturo sa kanila. Ba't di nakikialam? Pero ano lang, kwento lang o yun na. Pero sabi ng Panginoon, kung sino daw walang kasalanan, siya ang unang bumato. Meron ba kasalanan si Maria? Meron ba kasalanan ng mahal na Birheng Maria? Wala. So pwede siyang bumato. Pero kwento lang po yun. Baka mamaya sabihin ninyo na si Maria pala ganon. Kaya sabi daw ng Panginoon doon, Nay, bakit nyo naman binato? Meron ako tinuturo sa kanila.
Para naman, panira naman kayo sa estilo ko. Well, anyway, yun lang naman ang ano po doon na isa-isa silang umalis sapagkat alam nilang lahat sila ay makasalanan. At ang Panginoon, sa halip na husgahan ang babaeng ito, pinatawad siya. Sa halip na husgahan ang babaeng ito sa kanyang kasalanan, sinabi lamang niya, hindi na kita parurusahan, humayo ka na at huwag magkasala. Ngayon, ano tinuturo sa atin ng dalawang tagpong ito? Yung una, yung kay Daniel at kay Susana. Sana'y maging Daniel din tayo na handang magsalita, handang ipagtanggol ang mga taong mali ang akusasyon sa kanila. Eh di man ho tayo usually masasabat sa ganyang mga usapan. Pero merong madalas. Ano yon? Sa chismisan. Sa chismisan. Di ba ganun tayo? Kapag ka nagkasama-sama ng mga dabarkads, sila Mars, parang mayroong pinag-uusapan. At pag may pinag-uusapan ng tao, naranasan ba natin minsan na tumigil at pigilan yung mga kasama natin? Naranasan na ba natin, ginawa na ba natin na, halimbawa, meron na kayong pinagchichismisan, meron tayong pinagchichismisan tungkol sa isang tao. Alam mo naman, chismis. Tayo mga Pilipino, pagka ganyan chismis, ay talaga nga namang hitik na hitik ang kwentuhan. Pero yun nga, maging Daniel tayo. Maging Daniel in the sense na sa gitna ng kasarapan ng chismisan, pagsalita tayo para dinidepensahan yung tao na pinagchichismisan natin. Baka mali naman talaga yung nasa agap nating balita, chismis, o di naman tayo sigurado, pagka doon, sa halip na makisali, ay sabihin natin na wala pa namang katotohanan iyan. Hindi naman natin talaga alam ang kwento. Tayo mga tao, pagka ganyan, o ano na ibang sinasabi natin. So yun isang magandang aral at hamon sa atin ngayong Kwaresma. Yung paborito nating libanghang chismisan, yung pag-usapan ng mga tao, maring minsan, di man totoo, bakit hindi tayo ang magsalita at itigil? Hindi ito tama. Mali itong ating ginagawa. Madalas tayo pa ang nanggagatong. Yung pangalawa ay yung ginawa mismo ng ating Panginoon. Yung magpatawad. Lahat man tayo nagkakasala, lahat tayo nangangailangan ng pagkapatawad. Kung kayo ay dumalo last week at sa ating kumpisalan, nakahingi tayo ng tawad sa Diyos. Kung nakahingi tayo ng tawad sa Diyos, saan na, huwag din natin itong ipagdamot sa ating kapwa-tao. Huwag din natin itong ipagdamot sa ating kapwa-tao. Father, hindi naman po humingi ng tawad, ba't ko patatawarin? Patawarin mo pa rin. Kahit hindi siya humingi ng tawad, kung kayo nasaktan at hindi pa rin siya humingi ng tawad, sa ating bahagi, patawarin pa rin. Humingi man siya o hindi, patawarin pa rin. At least, nagawa natin yung dapat na gawin. Yung tama at mabuting gawin bilang isang Kristiyano. Mga kapatid, ang pauna ng Kwaresma hindi lamang tungkol sa kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa atin at kung ano yung pwede nating maranasan mula sa ating Panginoon.
kundi ang panahon ng Kwaresma ay pagkakataong maibahagi rin natin kung ano yung naranasan nating kabutihan, kagandang loob ng Diyos sa atin. Amen. Naaalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakikiapid. Tumawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakatitiyak na tayo rin ay Kanyang kahabagan. Ating itutugon, Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. At tinawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo. Ama naming nasa langit, tulungan mo kami maging mapagpatawad sa mga tao hindi maganda ang pakikitungo sa amin. May pakita nawa namin sa kanilang habag na pinakita na yung anak na si Jesus sa babaeng nahuling nakikiapid. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sangaay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banila paghahain, ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay may pamalas namin sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa pagkapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag na yung dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap na yung kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay tinanghal. Sa krus ay pinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus ang tagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaysa namang anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ideri sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Ang Diyos na ng
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. pastor, pinag Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagkapala, ay pamalagin nawa nitong walang hilig na masama, at sagay maligsin naming masundan ang yapak ng halimbawa
ni Jesus na aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos.